Happy New Year, Filipinos there in the Philippines, as well as here in America. Magandang umaga, magandang gabi, magandang madaling araw sa ibang lugar ng mga Pilipino. Ang ating paksa ngayong araw na ito, bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel na talagang lumalago araw-araw, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kayo na mga viewers ko, kayo na mga subscribers ko na nag-subscribe. Maraming salamat for 2023. Hindi ko po ito makakalimutan. Ito ang taon na nambubulusok ako at maraming biyaya ako natanggap. At yun ay nais kong share sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng guidance sa inyo, mga Pilipino, more especially here in America, that I like the president, is like the president that study here in the United States. I study in Chicago, at Chicago Truman Community College. And si ating Presidente Bongbong Marcos Jr. ay nag-aral din po sa University of Pennsylvania at ibang mga universidad dito sa Amerika at diyan man sa United Kingdom or London. Okay? At hindi natin dapat nating purihin ang ating presidente sa kanyang natapos at kanyang ginagawa, ang kanyang natutuhan dyan sa Pilipinas. Most especially, foreign relation. Hindi lingid sa inyong kalaman na nag-improve ang ating foreign relation under the administration of President Bongbong Marcos Jr. Sir, I salute you. I salute you for a job well done, and I strongly support your administration up to the last of 2028. Okay? President Bongbong Marcos Jr., Happy New Year and Merry Christmas too. Okay? Hindi lingid din sa inyong kalaman na during the past administration of Rodrigo Roa Duterte in 2016 up to 2021. Okay? 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay? Early 22 ay nagtapos ang kanyang masamang hangarin dyan sa Pilipinas, na baliktarin ang ating pagiging demokrasya tungo sa isang komunismo na tinatanggi niyang siya ay komunismo, siya ay socialist. Ano bang ibig sabihin ng socialist? Ang socialist ay katulad ng Russia, na hindi ka pwedeng mag-ari ng, katulad ng marami kayo nabiling negosyo, na kapag negosyo kayo, ito ay, at ang property nyo ay lahat hawak ng gobyerno. Yan po ang komunista. At kung kayo ay may kasalanan, mahihirapan kayo ipagtanggol ang inyong sarili sapagkat lahat ay kontrolado ng gobyerno. Hindi, unlike ngayon, na ipagtatanggol nyo ang inyong sarili. Okay? Yan po ang kakaibahan. At si Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon po tayo ng utang na umaabot sa magkanong inutang natin. Umaabot yata sa trillion pesos ang utang natin. At yung mga ibang na mga inutang niya ay hindi natin malaman, hindi mga relocate. Calling Commission on Audit, pwede natin siguro imbestigahan ito. Kasi nandyan na ho. Sino ba to? Si report ng ating magaling na vlogcaster, si vlogcaster BAD. Okay? Sabi niya ay talagang tinanggap ni Atty. Roque na narito na ang ICC o nandiyan na sa Pilipinas ang ICC at si Secretary of Justice ay tinanggap din. Hindi naman actually tinanggap, kundi hindi niya dinideny, hindi niya ina-accept ng ICC ay nandiyan na diyan sa Pilipinas upang imbestigahan on war on drug. It is a crime against humanity. Ang nabalitaan ko po ay 30,000 ang namatay dyan during the 6th year of Rodrigo Roa Duterte administration without due process, including infant.
7 months old, napatay. Tinamaan ng ligaw na bala eh. Oh? Kasi pag ikaw nakikipag-engage sa mga meron tayong tinatawag na engagement procedure sa mga kapulisan. Yan ho ang ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Maganda ang intention niya to fight war on drugs, no? Pero yung sistema na ginawa niya ay hindi maganda. Dapat nating malaman na siya ay abogado as a profession in the past at siya ay prosecutor ng gobyerno sa korte. Kaya hindi niya ginalang ang batas diyan sa Pilipinas. Hindi niya ginalang ang mga desisyon at constitution ng Pilipinas. Yan ang pagkakamali. Kaya siya ay nagkaroon ng krimen na ginawa na inuusik siya ngayon ng ICC, International Court of Justice. It is a war crime on humanity. Kaya pumapasok po ang ICC dyan sa Pilipinas o nandyan na sa Pilipinas. Okay? Nagpapasalamat tayo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagsusumikap na i-mend ang ating relasyon sa Amerika sapagkat nung kapanahunan niya ay tuloy-tuloy ang pagtuliksa at paglaban sa Amerika, dito sa Amerika. Ni minsan, hindi siya nakatungtong dito sa bayan ng Amerika as president. Hindi niya ginawa yon. At in fact, inusig niya, siniraan niya ang Amerika dyan sa Pilipinas. At ang ating sa mga Katoliko, ang simbahang Katoliko, inaway niya, minura niya nung kapanahunan ng Biyernes Santo na si Kristo daw ay talagang wala siyang pagpapahalaga. Blasphemy ang ginawa niya. Yung pala ay siya sabi niya, inamin niya, siya ay Muslim. Yan, si Rodrigo Roa Duterte ay isang Muslim. Inamin niya, ito ay inamin niya. Hindi pagkat ikaw isang Muslim, ay bibigyan mo at aawayin ang ibang reliyon. Hindi naman itong maganda. Unless kung sinisiraan ka, hindi ka naman sinisiraan eh. Kaya, yan ang hindi maganda. At palamura siya na ito ay nadidinig ng mga kabataan dyan sa Pilipinas na nasira ang kanilang mga moral, yung mga kabataan dyan sa Pilipinas. At nakita natin ang edukasyon ay bumagsak at tayo ang kulelat sa 80 countries in the world on reading comprehension. Napabayaan ang education, napabayaan ang Armed Forces of the Philippines. Ang ginawa lang niya, tinaas lang niya ang sahod at after that, no more. Okay? Yan po, kaya hindi niya pinahalagaan ang ating exclusive economic zone nandyan sa West Philippine Sea. At pinabayaan niya ang China, ang mamayani, kaya nasanay ang China. Ngayon, ay pinagtatanggol ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang ating soberenya, our sovereign. At the same time, ay ang iniwan na 12.9 trillion pesos na utang niya dyan sa Pilipinas ay kasulukuyang binabayaran ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. With our help, US Filipino, dyan sa Pilipinas. With our dollar remittances amounting to $40 billion this year, 2023. At ito ay nagpasalamat ng ating ang Pangulo kay Bongbong Marcos Jr. sa mga US Filipino for saving the country from total bankruptcy. Okay? Malaking bagay ang ginawa niyong mga Pilipino. At yung ibang mga maliliit lang naman na mga Pilipino na lumalaban sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., kalimutan nyo na ang mga nakaraan sapagkat ang history will not help us to grow. Okay? This is part of the history. After the term of President Bongbong Marcos Jr., then you decide. You make comparison, you make evaluation, you make an assessment on his accomplishment versus the past. Okay? If we grow, that's okay. Because ang objective and goal ng ating presidente ay ma-move ang kabuhayan ng Pilipinas to above average o upper level income ang mga Pilipino. Okay? Kasi pag marami tayong napaganda niya ang economy, magiging upper level income na tayo, gaganda ang ating Medicare,
gaganda ang ating Medicare, gaganda ang edukasyon, gaganda ang edukasyon. Kasi yan ang magpupush through sa edukasyon. Maaaring magkaroon tayo ng malaking budget sa edukasyon na hindi tulad ngayon na nangangapa pa tayo kasi may security risk tayo eh. Good that ang nakipag-collaborate tayo sa Amerika at nakakasiguro na tayo na mahihirapan ng China na lusubin ang Pilipinas kasi nandyan ang Amerika. Katulad ng Taiwan, katulad ng Singapore, katulad ng Japan, katulad ng Korea, hirap na hirap sila na magapi ang mga bansang yan sa tulong ng Amerika, including Israel. Tinutulungan ng Amerika ang Israel. Tingnan nyo, hirap na hirap. Nag-iisang bansang ang Israel, hindi matalo-talo ng mga bansang nakapaligid sa kanya. Okay? Kasi ang Israel, isa sa mga dahilan ay ang Israel ay chosen people of God. At pangalawa, suportado siya ng Amerika. Kasi naniniwala ang Amerika na ang terorismo ay evil. Evil. Okay? Walang dahilan upang mag-exist ang terorismo sa buong mundo. Okay? Dapat natin purihin ang magiting na presidente ng Amerika, si President Joe Biden. At maging ang ating Pangulo dyan sa Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. Okay? So, maraming salamat sa inyo at subaybayan at panatilihin nating suportado ang ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. Happy New Year! Happy New Year to all Filipinos there in the Philippines as well as here in America that support my channel because I will continue this task until we reach our goal, upper level income Philippines. Okay? Happy New Year! This is your host Freddy at Filipino sa America Vlogging YouTube and on Facebook /Freddy. Okay? In God we trust, never hold your peace.